Sunod. Tulo 20. Pila ka boxer? Laman. Good evening guys. So it's Wednesday. So ngayon is alas 5 na. So it's time na magprito tayo ng isda. So i-ready na natin yun kasi magluto tayo ng ulam para panihapon. So ang isahog natin is isda lang. So, iinit na natin yung kawali. Tapos, simayin na natin yung gulay. So, mag-ano ako ngayon guys. Maginisang munggo. So, nalatan ko na yung munggo guys. Pinakuluan. Sana yung para ready na lahat. So nag-ano na din ako nagsaing. So isda yung isahog natin para makakain lahat. So kahapon pala guys may nangyari. Yung anak ko ba nag fried chicken. So kasi alam mo na ba yung mga bata paborito nila yung fried chicken. So kahapon lumabas yung allergy niya. For the first time nangyari yun guys. Pagkatapos niya kumain ng tanghalian guys, wala na ba siyang ibang kinain, no? Yung fried chicken lang. Umano yung labi niya parang lumaki. So allergy din pala siya sa chicken kagaya ko. Sabi ko sa kanya na ito na yung sign na huwag kang kumain ng para ng maraming itlog kasi pareha din siya sa akin. Pinainom ko siya ng cetirizine. So mga ilang lang, mga hapon-hapon na wala na yung sa labi niya. Naging normal na. Umiyak siya kasi natakot baka din na bumalik yung labi niya sa normal. So, hindi lang yan, allergy reaction lang yun sa chicken. Siya lang naman talaga. Kasi yun, diba mga bata. Ako ngayon na nagkaedad na tapos nagka-allergy na ako, isa lang talaga yung pati yung shrimp. Kain lang ako ng 2 o 3. Tama na. Kasi pag marami din akong kakain shrimp, parang na yung sore throat ko ba, parang uubuhin ako. Yun yung sign na over ako sa kinakain ko. Ganun. So pwede nyo pa ganun, pwede nyo pa inumin nyo yung anak mo or ikaw, pwede ka mag-cetirizine or yung anak, pwede yung allergid. So lang sana yung ilagay ko, kani at saka kalabasa.
Pero, paborito ang anak ko yung sayote para may gulay-gulay naman. Sarap kasi yung sayote. First time ko gumawa ng ganito. So, ewan ko ba kuan, yung magisa ng munggo ba. Ngayon lang ako kasi may ano din ako, arthritis. So, kain pa rin, no? Tagsa lang. So, ilagay na natin yung isda. Ituhin muna natin. So, i-lower heat lang natin yung so, maghugas kamay muna tayo lang. Okay. Ano yung malangsa? So, see you later. Bye. So, hi guys. So, I'm back. So, ito yung mga ingredients ko guys sa ginisang munggo. So, syempre, pinakulo ang munggo. So, madilim. Pinakulo ang munggo. Meron tayong alugbati, kalabasa at sayote. Ito yung mga meron tayong bombay, ahos, atsal, sibuyas dahon, paminta, pepper, luya, lemongrass. Siyempre yung isda. Meron tayong patis at seasoning. At saka asin at saka bitsin. So, magluto na tayo guys. Nak, ibutang ng asin nak sa butanganan. So, una lagay. Uy, sorry. So, lagay muna natin yung ahos at saka bombay. Isunod na natin yung luya. Then, munggo. So, mikos-mikos natin guys para mahalo. Siyempre, ilagay natin yung paminta na powder. Saka ilagay natin yung lemongrass. Then, ilagay na natin yung tubig. Nak, tagay ra kong tubig, nak. Isa pa. Ayun, diha ito. Tapos, ilagay na natin yung gulay. Wag na natin para madali. Wow. Tungagi pag tubig na. So, lagyan natin. Masarap yung sabaw, diba? Oops. Tamang-tama din na lumambot yung gulay. So, i-cut ko muna to. See you later. Bye. So, lagyan natin ng seasoning guys. Yung ating munggo. Maliit lang. Tapos, lagyan ng atsal, pampasipa. So, nilagyan na yan natin ng kalabasa at sayote.
Then, ilagay na natin yung alugbate. So, haluin natin guys. So, pagluto na yung gulay, sayote, saka kalabasa, pwede na natin tong haunin. Wow, sarap. Ginisang munggo. So, sarap nito guys. Ang bango ng alugbate. Fresh from the kuan to guys, bakuran namin kinuha. So, tingnan natin kung okay na yung kalabasa. Okay naman siya. So, lutuin muna natin to ng 15 seconds. Tsaka, tikman. Sarap. So, ito na yung isda natin na pinito. Isda yan. Tapos guys, patayin na natin ang apoy. So, hanggang dito na lang. So, subscribe sa aking channel, Nan and Kids. So, thank you for watching. Have a nice day. Maayong pagpanihapon. Bye!